Mabuhay pageant fans! Welcome back to my YouTube channel. Hey, Adam G. Guys, for today's video, I decided to do something different. Iba-vlog ko naman ang naging experience ko sa Sultan Kudarat when I covered the Miss Universe Philippines delegates there last week. Kasi guys, puro na lang ako pageant content sa YouTube ko. So, ibahin ko naman for a change para sakali naman matuwa naman kayo na may kakaiba naman akong ino-offer for my video today. So, ayan, nakikita nyo guys, ito yung umpisa ng video ko. Pasakay ako ng eroplano ko sa papuntang Sultan Kudarat from NAIA Terminal 2. Grabe yung eroplano namin, naka-destinasyon, naka-stay pala sa Terminal 1. So sabi ko, wow, laki siguro ng eroplanong sasakyan namin. At true nga guys, para akong lilipad ng Hong Kong. Diba? Oh, that's Stacy's mom there. Si Miss Christine. Hello, tita. Nakasabay ko pala siya sa flight. Diba? Ang saya. Oh, eto na, pupunta na ako sa upuan ko. Why? Talagang gulat na gulat ako. Ang laki ng leg room na binigay sa akin. Tuwang-tuwa talaga ako. Ayan, pinavlog ko sarili ko, kinukunan ko. Na gusto ko lang i-flex sa inyo na ang haba lang ng aking leg room for today's video. So, ayan, proud na ako sa sarili ko dahil nakuha ko ang upuan na ganito for the first time in my life sa PAL. Wala lang. Malaking bagay talaga sa akin ang legroom para ma-stretch ko ang aking mga paa. Diba? So, ayan. Ko lang. Ayan, kaakibat ng pagkakaroon ng upuan na may malaking legroom, ako pala ang naatasan mag-aral ng safety rules and regulations ng mga pasahero pagdating sa emergency exit. 'Di ba? Kapag sakali may sakunang nangyari sa aming flight. At ayan na, magte-take off na kami. Hi Gazini! Grabe, bihira ko na lang makita to si girl. Dami na kasing ganap sa buhay. Kaya eto, hanggang PAL video na lang muna kami makikita. Kaya kakatuwa na maalala ko pa rin si Gazini from time to time. At eto na guys, pa-take off na kami. Ayan na, palipad na ako. Ayan na. Naku guys, alam nyo, kinakabahan talaga ako dito sa trip na to, sa totoo lang. Alam nyo ba guys, last minute ako nag-decide pumunta ng Sultan Kudarat. Bakit last minute? Kasi takot ako pumunta sa lugar na yun. Because, alam nyo yun, because of all the things, negative things, bad things that I've heard before about Mindanao. So talagang imagine, nag-i-impake ako the previous day. Ang taas ng anxiety level ko kung tutuloy ako o hindi. Pero at the same time, gusto kong mag-cover ng events ng Miss Universe Philippines. Paano ba naman? Na-trigger ako sa press ko nila Mama J nung nakaraang araw bago ako lumipad nito na 4 na events pala ang gagawin nila doon. Bukod sa National Costume Competition, may Inaul Fashion Show, may Float Parade. Tapos, doon rin pala gagawin yung isang challenge. So, sabi ko, naku, kailangan umeksena ako doon. O, ayan na. Kaya ito na ang ending. Lumipad na ako. Nilakasan ko na lang yung loob ko. Buti na lang nakita ko si Tita Christine, yung mami ni Stacy. O, ito na guys, nakarating na kami sa General Santos. Yan. Nakasabay ko rin pala sa flight yung mga members ng Miss Universe Philippines Organization. Promise, hindi ko alam na that's Miss Elgin and her assistant, Miss Olive, right there. So, natuwa lang ako na magkakasama pala kaming lahat. Ayan, that's Jensen. We just landed in Jensen at this time. So, guys, para pala pumunta kayo ng Sultan Kudarat, dadaan muna kayo ng General Santos City by plane. Tapos from there, you will take a van for 2 hours para makarating kayo sa Sultan Kudarat. So ayan, si Miss LG, habang iniintay namin yung mga bagahe namin sa carousel, selfie muna with them, with Miss LG and Miss Olive. Ang ganda-ganda rin. Nakita mo, pagbaba pa lang namin, ayan na, nakikita ko na yung mga tarpaulins ng Sultan Kudarat for MUP org. So ito na guys, iniintay na namin yung mga bagahe namin bago kami na lumipad, pumunta ng Sultan Kudarat. So guys, alam mo, at this point in time, ayan, si Sir Albert Andrada, yung mga fellow members ng MUP org, iniintay na rin ang kanilang paglabas ng kanilang mga bagay. Alam nyo guys,
sa true lang talaga, at this point in time, sobrang nawalan ako ng, sobrang nakahinga ako na maluwag. Kasi alam nyo ba guys, nagbook ako ng trip ng walang kasiguraduhan, wala pa akong hotel. So buti na lang nung nasa carousel kami, iniintay namin yung mabagahe namin lumabas. May chumika sa aking glam team ng isang contestant. Sabi niya kung saan ako, anong gagawin ko after namin sa airport. Sabi ko, pupunta ng Sultan Kudarat at maghanap pa ng hotel. Kasi nga wala akong titirhan dahil last minute ako nag-book. Tapos sabi niya, tamang-tama, may i-give up kaming isang room, lilipat ng ibang hotel, kunin mo na lang. Malapit pa sa hotel ng mga girls. Kaya ayun. Kaya laking ginhawa talaga nung narinig ko yun kasi nakasave ako ng time. Imagine kung pumunta talaga ako ng walang kabalak-balak at walang kaplano-plano, wala akong ka-hotel-hotel. So itong video na to, abang nakikita nyo, ayan na, on the way na kami doon sa hotel ng mga girls kasi merong ibibigay si tita na mga extra clothes pa ni Stacy. So ayan, so on the way there, ayan, nandito na kami. Bago ka pala makarating ng Sultan Kudarat from General Santos, dadaan ka muna sa city ng Coronadal. At guys, napansin ko guys, ang luwag ng highway nila. Daig pa yung highway natin sa EDSA. Tingnan mo guys, it's my first time to visit Mindanao. I'm so stunned na ganito kalawak yung mga roads nila. Ngayon ko lang pala naisip kasi nga malaki yung landmass nila doon, 'di ba? Compared dito sa atin dito sa Metro Manila. So yun lang, ito pinapakita ko lang sa inyo na wow, ang progressive na pala ng city nila. So I think itong video na to kinukunan ko kakalabas lang namin ng Coronadal, pass by lang namin ng Coronadal. At ito na, nandito na kami sa Sultan Kudarat. Ayan na, ito yung provincial capital nila. I think provincial hospital yata itong nadaanan namin. Oo, dito sila nagre-rehearse. Dito yung fashion show ginanap. Ayan na. Tapos on our way there, ayan na, nakikita namin yung mga tarpaulins ng mga girls. At ito na nga, syempre nag-stop muna kami sa gitna ng daan. Syempre nag-hazard kami para makunan lang ni tita ang kanyang anak na ang tarpaulin ni Stacy. At ito na ang provincial hospital na daanan namin. So hindi ko alam at this time na magkakaroon din pala sila ng trip ang mga Miss Universe Philippines candidates dito sa lugar na to. Tapos ito na, sa tabi ng provincial hospital, yung provincial capital hall nila or saan gaganapin yung fashion show. So yun, bina-vlog ko lang muna dito. Ayan, more time pa to explore the major roads of Sultan Kudarat. Iniisa-isa namin yung mga girls, binabagalan namin magbaybay sa highway para lang makita yung mga tarpaulins ng each girl at baka makasilip pa kami ng isang poster ni Stacy, 'di ba? So ayan, so guys, napaka-unlad na, alam mo, sobrang grabe, sobrang pasasalamat ko na pumunta ako dito, na shatter lahat ng misconceptions ko about Maguindanao and Sultan Kudarat. At eto na guys, papunta na ako. So, bago pala kami, ayan na, ito yung hotel ng mga girls. Yan, Carlitos, fully book yan. Fully book yung hotel na yan. Grabe, pati yung isang hotel ng kung saan din naka-station yung nakatira yung mga girls. At ito na, hinatid muna nila ako sa hotel ko, Licar Pension House. Maraming salamat po talaga sa glam team ni Anita at ni Albay for sending me this location, this hotel, because talagang nahimasmasan ako at magkakaroon na ako ng kwarto for the next 3 days. At ayan na, tinutulungan ako ng kanilang mga attendants and yung maleta ko para mag-check-in. Super bait nila ate, na alam mo yun, ito yung rate nila, 650 per night ang available na lang nung dumating ako, single deluxe na lang at 650 pesos per night. Ang mura, 'di ba? Buti na lang, di na ako nag-inarte, pinili ko na lang, nag-iisang room na lang ang available, may choice ba ako? Ang importante lang naman, meron akong mababagsakan ng gamit ko at matutulugan sa gabi, 'di ba? Ito na, ito yung kitchen nila, ito yung main dining hall nila, adjacent to their lobby. Tas ito na, second floor, 3-story yata, second floor, 2-story yata. Ito na yung kwarto ko sa second floor. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung gaano
kaganda ang aking kwarto. Ayan, napaka-basic lang. May kama, may upuan sa gilid, at merong patungan ng mesa doon at ang banyo. 'Di ba? Super linis, super tidy ng aking kwarto. Nagpapasalamat ako sa Licar Pension House. Binigyan nila ako ng last minute accommodation. Ayan yung aircon. Okay yung aircon nila. So after ko ilagay yung mga bagahe ko doon, dumiretso na kami sa hotel ng mga girls. Para syempre, magtrabaho na ako para kunan ko na sila ng mga ganaps doon. Ito yung hotel nila. Nakita nyo, ang daming mga escorts na police. Grabe, no? Yeah, for safety. Ayan, PNP, Army. Ayan, ito yung lobby. Ayan na! Umakit na ako na second floor. Isa-isa ko na sila nakita. That's Christina Chok right there. Kinakamusta ako kung kailan ako dumating, how was my flight. O, ito na yung mga, ayan, yung mga stylist ng MUP. Ayan na. Ayan, tapos after nyan, nag-lunch ako with Christian of the Crown Philippines at dumiretso na kami sa next activity ng mga girls, which is a visit with Governor Mariam Mangungan Dadatu of Maguindanao del Sur sa Provincial Capitol Hall sa Buluan. At ayan, yung mga girls, isa-isa nang bumababa. Ayan, kita nyo si Atisa. Ayan, si Mama Ru. Hi, Mama Ru. Bait-bait ni Mama Ru sa akin talaga. Very accommodating sa mga tanong ko. Ay, si Anita, ayan. Sexy-sexy talaga ni Anita. Grabe, ayan. At ito na yung mga tao sa Provincial Capitol Hall ng Buluan. Sinalubong sila ng bonggang-bongga. Ayan. Ito, kinukunan ko lang muna sila ng mga konting footages lang for my video here. Ayan, si Miss Quezon City, Cam Lagmay, si Miss Quirino. Kanina nakita nyo si Atisa. Sa likod si Eunice, si Miss San Pablo Laguna. 'Di ba? Feeling ko happy din yung mga girl. Si Tito Albert dumating din. First time ko nakita si Miss Shamsi after a long while. Huling nakita ko pa sa kanya nung huling. Ayan, si Atisa ulit, si Miss Talisay, Josephine Paasque, tsaka si Gobernadora Mariam, si Sir Voltaire. Ayan. So, si Miss Camigin sa likod, si Maika, Miss Nueva Ecija, 'di ba? At si Miss Pangasinan, Junea. For sure, tuwang-tuwa sila na, alam mo yon, na magkakaroon sila ng courtesy call kay Gobernadora at this point in time. So, ayan, more footages. Ayan na, nagpe-perform na ng traditional dance yung kanilang mga locals for presentation. Ako na-appreciate ko po talaga yung mga ganitong mga eksena. Kasi yun nga, wala akong kaalam-alam sa Mindanao. Alam ko lang Maguindanao ay dahil kay Catriona Gray, dahil dun sa Inaul Fabric na isa sa mga binalandra niyang textile nung part ng wardrobe niya nung nag-compete pa siya sa Miss Universe 2018. So I was very excited for this segment of the trip because it allowed me to take a peek of the illustrious and rich culture of our brothers and sisters from Mindanao. I'm not particular knowledgeable what kind of traditional dance these locals are performing, but safe to say, natutuwa ako na, alam mo yun, na I got to immerse for a change for this particular point in time na mga ginagawa kong pageant coverages, na hindi lang ako nakafocus sa mga girls, but you know, I was really trying my best to get a feel of what the province is offering or showing to their visitors, to its visitors like us. So ayan, si Atisa ulit. Ganda-ganda talaga ni Talisay, no? Ayan, so sana may magsabi dito sa comment section anong tawag sa ganitong dance. Diba, yung mga ganitong mga eksena nakikita ko lang, diba, kung hindi dito sa trip na to, sa mga national costume ng mga girls natin. So ang saya lang. O, eto na. Yan, ang next part ng trip na to ay tignan paano mag-weave, mag-hobby ng Inaul Fabric itong mga locals. Guys, so feeling ko magnanay ito. Ay, hindi. Feeling ko
Hindi ko alam kung magkapatid o magkaibigan. Pero usually, yung mga locals dito, 15 as early as 15 years old, tinuturuan na sila ng mga nanay nila para maghabi, mag-weave ng inaul. It takes usually 2 days. Kung gagawa ka kunwari ng malong, ang pinakamadaling matapos ang malong, 2 days. Pag sobrang hirap, involves the intricate patterns, usually daw takes 6 days. 'Di ba? So ganyan pala. So buti na lang talaga may mga ganito silang, alam mo yon, pinapass down from generation to generation yung paghabi ng or pagweave ng inaul para ma-preserve ng Guindanao yung culture nila for the next generations to come. So kaming lahat naman enjoy paano gawin. So after ng trip namin sa Capitol Hall, it was time for us to go visit some children from the pediatric ward of the provincial hospital. Ayan, may mga offer na Jollibee food, may mga dalang Jollibee food at teddy bear ang bawat Miss Universe Philippines delegate sa pag-interact nila sa mga bata. Yeah. For sure, tuwang-tuwa sila. That's Alexi right there interacting with a kid. And so was Mateus Mahal-Smith right over there. Ayan na, si Chris Johnson. Marami nagpapa-photo op. Para naman kasi may dala laging nakalunok na fluorescent light yung babaeng yan. Laging nag-glow kung saan magpunta. At ayan, for sure, tuwang-tuwa si Victoria Leslie as a public health nurse na nakaka-interact siya ng mga bata. Ayan na. So there. I hope you enjoyed my vlog for today's video. Bye!